Opisyal nang tinanghal ng Denver Nuggets si Coach David Adelman bilang kanilang bagong head coach. Nagsilbi kasi siyang interim head coach pagkatapos na sipakin nila si Coach Michael Malone at ngayon opisyal na po ito, siya na ang head coach. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, kinuha siya bilang susunod na head coach sapagkat nagustuhan ng Nuggets management kung ano ang kanyang ginagawa. Hinahayaan niya si Nikola Jokic at yun mismo ang gusto naman ng front office ng Nuggets. Noon kasi ay walang boses itong si Nikola Jokic nung si Coach Michael Malone pa, pero ngayon kung ano ang kanilang gusto, especially ni Nikola Jokic, ay walang pakialam dyan si Coach Adelman. Siya yung tipong coach na go with the flow, pero syempre magaling naman siya. Hindi masyadong mahigpit, chill na coach lang, yan ang kanilang gusto. Maraming ginulantang itong si Aaron Smith ng Indiana Pacers. Game 1 pa lang to pero naginit, mukhang sinapian raw ni Stephen Curry sa loob kasi ng 3 minuto. Nakapukol si Smith ng 6 na 3 at meron pang 2 clutch free throws para maitulak ang laban nila sa Knicks sa overtime. Hindi nga lang siya nakapunto sa overtime at nag-take over na si Tyrese Haliburton, pero napaka-importante po ng kanyang ginawa. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi sila nakapunta sa overtime. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Naismith ay orihinal na draft mismo ng Boston Celtics. Pero pagkatapos lamang ng 2 taon, siya ay itrenade ng Boston para makuha naman si Malcolm Brogdon sa Pacers. Well, isa ba itong pagkakamali sa Boston na kanilang pakawalan itong si Naismith? Definitely hindi naman, dahil yung nakuha naman nila si Malcolm Brogdon bilang kapalit ni Naismith, ito ay kanilang i-trade naman kaagad kasama si Robert Williams para kay Jrue Holiday, na alam natin naging susi naman yun sa kanilang pagkampiyon. So totally parang win-win trade nga lang po ito para sa Boston Celtics at sa Indiana Pacers. Samantala, pinag-usapan natin mga idol kung bakit nga ba pinalampas ng Golden State Warriors itong si Tyrese Haliburton. Well, definitely, eto nga ho, inamin mismo na ni Bob Myers noon, ang former GM ng Golden State Warriors, na kanyang pinag-isipan na i-draft si Haliburton sa 2020 NBA Draft. Nang ito'y nag-workout daw sa kanila kasama si Joe Lacob at si Coach Steve Kerr, nagulat siya sa kanyang nakita na parang kakaiba itong naibibigay ni Tyrese Haliburton at yung kanyang mga tira ay naipasok naman. Sa madaling salita, mayroong nakitang potensyal itong si Bob Myers noon sa kanya. Ngayon nga, fast forward, hindi siya nagkamali dahil itong si Tyrese Haliburton ay gumigiba ng mga kupunan sa playoff. At kahit na hindi man ganoon kalakasan ang Pacers sa papel, ngayon kabilang sila sa mga nagdudumi ng kupunan. Unang kita pa lang ni Bob Myers kay Tyrese Haliburton, alam niyang mayroong espesyal sa batang ito. Kaya mayroon din daw mga manalarong gustong makasama itong si Tyrese Haliburton na maglaro sa NBA. Sa pangkabuuan, na-imagine na raw ni Bob Myers kung ano ang kanilang magiging backcourt kasama itong si Tyrese Haliburton. Siguradong ito'y kakaiba. Yan mismong inamin ni Bob Myers mga idol. Pero syempre, alam nating sa punto ngayon ay iba yung kanilang gusto. Isang sentro, kaya si James Wiseman ang kanilang kinuha bilang kanilang second overall pick.